Vice President, hindi na marunong si President Marcos na maging presidente. Ano kayang basihan nito? Samantalang nung naging DepEd siya, hindi na napatakbo ng maayos. DepEd pa lang yun. Paano pa siya yung maging presidente? Pakinggan natin ang kanyang sinasabi. Yes, ma'am. You said for around 11:40 a.m. Hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your sentence, sir, ma'am. Can you elaborate po? Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Na sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative doon sa listahan. Okay, so yes, sir. Yes, sir. Tapos ka na. Balikan kita. Ikaw muna, sir. Hanggang anong oras ito, JC? It's up to you, ma'am. Ano ba to? Para siyang bata. Hindi marunong ang presidente. Nasisiraan na ba si Vice President sa kanyang pinagsasabi? Ay nako, nasayang na ang buto ko sa iyo. Ang laki na pagsisisi kung binuto ko itong Vice President na to. Parang inuubos na lang niya yung panahon niya sa pamumulitika imbes na magtrabaho. To you. Okay. Madam VP, with all this revelation that ayun nga, meron kayong mga request kay President Bongbong Marcos in case he wins, which is he won. And of course, yung conversation nyo with Senator Amy Marcos. Ngayon ba, do you regret teaming up with President Ferdinand Marcos during the 2022 elections? Alam mo, inisip ko yan. Naisip ko na yan. And then naisip ko kasi, ganito. Sila yung tumatakbo, di ba? Tumakbo si BBM, tumakbo si Lenny. So, either lang naman sa kanila yung mananalo noon. Tapos mayor ako ngayon. Imagine natin, parallel world na either sa kanila ang president and then ako ang mayor. So I'm sure, lahat ng mga nakapalibot sa kanila, magtitingin pa rin sila sa akin. Bakit hindi na sagutin ng diretso yung mga tanong? Ang dami nang paikot. Ano bang gusto niyang sabihin? Doon sa Davao City. Hahabulin pa rin nila ako doon sa Davao City because pinapalabas niyang sinisiraan siya. Natakot ang mga nakapaligid kay President na manalo siya sa 2028. Ganun ba yun? Kahit nagme-mayor siya o mag-vice president siya ng panahon na yun, hahabulin pa rin siya at sisiraan siya. Ay nako, ano ba to? Vice presidente na to, mahirap pa intindihan. Ginagawa niya lang to para pagtakpan yung mga kontrobersyang nangyayari sa Kongreso sa kanya. Yung pagka-discover ng falsified documents para suportahan yung kanyang ginamit na confidential funds na 16 million sa DepEd. tinitingnan nila yung mga nakapalibot sa kanila, wala na yan silang pakialam kasi president na sila, di ba? Pero yung mga nakapalibot sa kanila may pakialam.
Kasi sila yung tumitingin ng future. Sila yung tumitingin ng 2028. And then, meron akong realization yan because ang nagsabi sa akin yan, si former Senate President Manny Villar. Sabi niya, wala kang kawala dyan. Saan ka man magtago, saan ka man pumunta, hahabulin ka nila kasi tinitingnan nila ang 2028. So, I don't regret running for Vice President. Kasi imagine nyo, kung mayor ako, tapos hinahabol nila ako ngayon. Diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. Ano? They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Nakakatuwa ito si Vice President. Alam ko, demonyo. Presidente ka ng impyerno. Abogado ba to? Ang laking pagsisisi ko sa Vice President na to na ibinuto ko siya. Akala ko makakatulong kay President Marcos. Hindi pala. Kung sino yung inaasahan mo na tutulong sa presidente, siya pa rin number 1 na critic niya. Kasi tama siguro yung sinasabi nila na may plano siyang ipatalsikin si President Marcos para siya yung umupong presidente. Sinasabi nila na ito yung advice ni, alam niya na, yung nagpatalsik kay Erap kasi siya isang nang kumbinsi kay Vice President na tumakbong Vice President. At malamang talaga na plano nilang patalsikin si President Marcos para siya yung umupong presidente. Yes. Lisa? Yes. Pahiram ako ng ballpen, lagyan ko lang ng note kung saan ako nag-stop kasi para alam natin saan tayo mag-start. Mamaya. Kung sinabi niyo po na hindi kayo nagsisi na tumakbo kayo for Vice President, pero nagsisi po ba kayo na nakipag-tandem kayo kay President Bongbong Marcos? Hindi man ako na-request ni VP Lenny na tumakbong Vice President. Yeah. No, hindi ko pinagsisihan yung pagtakbo ko as Vice President. And hindi ko din pinagsisihan na nakipagtandem ako sa kanya. I'm sure merong rason ang Diyos kung bakit ako nilagay dito sa upuan na ito, sa ilalim ng seal na yan. Alam mo, Vice President, kung anong bakit ka nilagay ng Vice President? Para mas lalo makilala ka ng mga tao na hindi ka talaga karapat dapat maging presidente. Sa ikinikilos mo, nagmumukha kang abnormal. Para rin siguro sa kanya, para kay BBM or para sa bayan, hindi ko alam kung anong rason ng Diyos. Sometimes or all the time, hindi natin nakikita ang rason ng Diyos. Nakukonect na lang natin siya kapag meron ng ibang nangyari sa buhay natin. Siguro, yun yung rason para, ganito, gawin ko, bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit kayong lahat. Drag me to hell. Sorry ha. Sila mo na ha kasi hindi pa sila. Board ba ng Vice President? Attorney ka pa naman. Ba't ka ganyan magsalita? Nakakahiya yung mga words niya. Sila nakatanong
Mark Makalalan. Good morning, Good VP. Since wala po kayong intention to run for Vice President from the very beginning, can we say na napilitan ba talaga kayo, and without yung call ni Senator Amy, masasabi nyo ba na nagamit lang kayo para lang manalo si President Bongbong Marcos sa pagkapangulo? Napilitan, hindi. Very rational yung decision making ko sa pagtakbo as Vice President. Sinabi ko kanina. Ganun din ginawa ko. Nilista ko yung positive, nilista ko yung negative. Nandun yung positive, sinabihan ko yung pamilya ko. Tell me the negatives. So, ano yung isang tanong? Nagamit. Yes. Clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalhon ang mga Bisaya. Kaya nagbigay ako ng options. Bisaya tanan. De La Rosa, Bongo, Manny Pacquiao. And then she said na hindi kakayanin. Except for Manny Pacquiao, hindi naman siya nagsabi na hindi kakayanin. Ang sinabi lang niya, nag-refuse si Senator Manny Pacquiao. So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. Obvious naman yun. Gusto niyo makita yung survey? Hindi ko siya dala. Pero next time dalhin ko, and then pwede kayo tumingin pero hindi kayo pwede magpicture. Gaano man ka naman kasigurado kapag hindi ka nag-Vice President kay PBBM ay hindi mananalo si PBBM? Masyadong malakas ang tiwala sa sarili na siya lang nagpapanalo kay PBBM. Hindi kaya si PBBM nagpanalo sa iyo ng Vice President dahil hindi kita ibinuto kung hindi dahil kay President Marcos. Ma'am, yes, ma'am. Joel, DWIC. Yes. Ma'am, good morning. Ayong buntag, ma'am. So, tanaw ni mo, ma'am, sa tingin mo, ma'am, dapat tumakbo na lang po kayong presidente? Hindi din. Kung papabalikin ako, tatakbo kang Vice President. Ilagay ko dyan. Drag me to hell. Ma'am Marlene po from Radyo sa Estranta. Here po, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, having said na hindi mo kasalanan na hindi marunong maging presidente, yung nakaupo ngayon, ibig sabihin ba hindi po kayo kontento sa trabaho po ni Pangulo? Kaya nga umalis ako, di ba, sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko dun. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko dun. Kayo, kung gusto niyo ng pera, natatakot kayo, kayo lang. Huwag niyo na ako isali. The reason why, noong 2016, ito, sidebar na lang ito, ito kasali lang, tayong tatagal nito. Huwag na yan. Sige. Ay hindi. Hindi ko na gusto. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. Yes? Bella, Ma'am Borajo. Yes po. Hi ma'am, kanina po kasi sinabi nyo na, ma'am here. Yes. Kanina po kasi ma'am sinabi nyo po na hindi ka naman po inask ni VP Lenny para maging vice president niya. Did you somehow wish na sana inas ka na lang po niya na maging vice president niya to run alongside her? Hindi, ma'am. Uy, ginuukok, umidaon si Lenny. Gukdod, manggihapon na nila si PRD, di ba? Mag-ICC, gihapon na. Samot na. Si Trillanes, ang si Lenny, magkauban muna sila. So, kung presidente si Lenny, inahaghapon ng ICC. Alam niyo ba bakit hindi umuusad yung ICC? Kwento ko sa inyo next time. Masyado na kayong madaming material. Pwede natin i-cut ito. Rep Mendoza. Ma'am, sorry po ma'am.
Ma'am, may hanging question ako sa inyo the last time kasi ito yung tungkol dun, yun nga, you're referring nga yung tungkol doon sa tandem ninyo with the President BBM. And do you think po ba may regret po ba din kayo kasi yung mga supporters ninyo were forced to vote for the President as tandem? Yun nga yung sinasabi ko before na kasi may mga supporters din si President Marcos sinasabi na budol din sila sa inyo. Budol ako. Oo, nabudol din daw kayo nabudol din sila sa inyo. Parang gano'n sinasabi ng mga loyalista ni BBM na bumoto sa inyo as tandem. So, pwede na po ba masagot yun, ma'am, kung sa tingin niyo po ba bumaba yung pagbaba ng inyong suporta sa mga loyalista ni BBM ay enough enough po ba sa iyo na or does it matter po ba na bumaba yung suporta ng mga loyalista ni BBM sa inyo? Hindi ko alam kung ano yung nire-refer nila na nabudol ko sila. Hiningi nila sa akin yung kampanya ko, binigay ko sa kanila, nanalo sila. So, saan doon ang budol? Nung tumulong ako sa administration, ang DepEd was what? Top 3? The morale of the teachers were so high na they were happy maghirap na magturo, rain or shine, doon sa mga classrooms. So, saan doon ang budol? Sa akin ba yun, kung number 3 ang DepEd? Ako ba ang presidente? Hindi. Sa kanya yun. Cabinet member lang ako. Diba? Accomplishments ng DepEd. Sa akin ba yun? Hindi. Sa bayan yun. Accomplishment yun ng president. So, budol. Ms. Araceli Garcia, Fuji TV. Hi, good Yes. afternoon. Yeah. During the time of your dad as president, he was not also having good terms with the Vice President Lenny, and now apparently parang naging naging president yon on this administration as well. How do you feel about that? And my follow-up question would be: are you looking into running on 2028 as president? Okay. So, si PRD, in all fairness to the person, hindi yung nanggigipit ng tao. Hindi niya ginipit si Lenny Robredo. Tinanong ko, bakit 700 lang yung budget ninyo at the time? Kasi 700 lang talaga ang pinropose. Hindi natin alam anong rason. Yan yung sinabi ko doon sa budget hearing. Hindi siya nanggigipit. Sabihin nyo nga kung tama ang pinagsasabi ni Vice President o pangtakip lang niya ito sa mga investigasyon ng Kongreso ngayon. Nasukol siya sa sa falsification ng dokumento para i-justify yung 16 million na ginamit nila sa confidential fund na hindi naman pala totoo. Humingi lang sila ng certification sa military. Sinabi pa niya na hindi hanggang number 2 lang daw yung ang Pilipinas sa ibig niya sabihin number 2 siya lang yung hindi niya kinikilala si President as President kasi ang tingin sa sarili siya yung presidente ngayon. Ito pala yung dahilan na ayaw niyang sumagot sa Kongreso pag sa budget hearing niya dahil feeling niya siya yung presidente ngayon. Paano pa kung nagiging presidente ito? Gawin na lang niya yung mga gusto niya mangyari sa ito ba yung pinaglalaban ng mga DDS na magiging presidente? Kayo, gusto nyo bang i-boto ang ganitong
klase ng tao sa 2028 na hindi ko na maintindihan kung abogado ba ito o kung ano pinagsasabi niya o totoo bang pumasa ito sa bar exam. Kasi nung ibinoto natin ito, kung sino yung mga bumoto sa kanya nung nung presidential election, ako talagang ang laki na pagsisisi kong ibinoto siya dahil yung inaasahan na tutulong kay presidente ay siya ang nangunguna sa paninira kay President Marcos. Imbes na tumulong siya para may ayos ang bansa, siya ay nangungunang naninira. Yung mga inaasahan natin na kritik ng presidente ay sila rin naman ang tumutulong ngayon. Kaya hindi mo talaga masabi ang politika sa Pilipinas. Tingnan niyo si Senator Risa Hontiveros, oposisyon, pero ginagawa niya ang tama. Opposition siya sa tamang pamamaraan, hindi yung paninira para lang sa political ambition. Ito, si Sara Duterte, ang political ambition na ang iniisip niya. Dahil hindi niya gusto ang mga tao, nagpuputak-putak na lang. Hindi naman masama ang magiging opposition. Pero dapat, ang pagiging opposition, constructive yung i-criticize mo sa gobyerno, hindi yung paninira. Para paniwalaan ka ng mga tao. Kaya ngayon, sa susunod na mga eleksyon, ayaw ko na ng Duterte. Yung pag-uugali nila, barumbado. Pag hindi na ibigay ang gusto, sisiraan ang kalaban nila. Yun naman din ang ginawa ni President Duterte, no? Kaya hindi totoo yung pinagsasabi niya, hindi niya siniraan si Lenny. Alam ko yun. Nakita natin kung paano niya laitin si Vice President Lenny, no? Paniwala ko sa pinagkasabay na pinagagawa ni PRRD, no? Pero ngayon naglalabasan ng totoo niyang kulay. Kaya dapat nga papasukin na yung ICC. Ayaw nila yung kinakasuhan sila sa Pilipinas. Ayaw din nila ng ICC. Anong gusto nila? Maraming nakitang mali. Yung pagpatay ng 30,000 na mga taong karamihan doon ay walang kinalaman sa droga. Kung ganyan ang magiging presidente, nakakatakot. Kaya kayo na ang kumusga. Kayo, kung gusto nyo iboto si Vice President sa 2028, kayo na lang.